Natingin ka ba sa salamin diyan sa lungga mo? Sa tingin mo ba, bagay ka sa akin na malapit ng maging manager sa isang malaking kumpanya? Sa sandaling bumaksak ang mga dokumento ng annulment sa ibabaw ng lamesa, natigilan si Giselle. Hindi man lang napunasan ang basang mga kamay. Tingnan mo nga yung itsura mo, ang losyang at baduy. Sa tingin mo ba bagay ka sa akin na malapit ng maging manager? 8 taon niyang sinuportahan mula sa pagiging tambay noong 27 anyos ito, pinahirapang ipasok sa isang malaking kumpanya. Ngunit ang isinukli sa kanya ay isang kataksilan na masahol pa sa hayop. At ang lalaking iyon na tumalikod sa asawang kasama niya sa hirap, makalipas ang 1 taon sa isang pinakamagarang pagtitipon, muli niyang makikita ang mukhang minsan niyang tinapakan. At sa gabing iyon, malalaman niya kung sino talaga ang hindi tumitingin sa salamin. Bago magsimula ang kwento, paki-like at subscribe po. Naway mapuno ng kaligayahan ang inyong kinaroroonan. Simulan na natin ang kwento ngayong araw. Itinaas ni Marco Reyes ang kanyang kopitang ng alak sa ilalim ng kristal na chandelier ng isang mamahaling restaurant sa BGC. Sa kabilang panig ng lamesa, ngumiti ang mapupulang labi ni Bella at itinagay ang kanyang baso. Naku Marco love, sa susunod na buwan, manager ka na sa wakas. Congratulations, ang galing-galing mo talaga. Bulong ni Bella habang hinahaplos ang kamay ni Marco. Bahagyang tumango si Marco. Siyempre, sa galing kong to, siguradong-sigurado na ang posisyon na yon hindi kaya andar ang kumpanya kung wala ako. Kahit malamig na ang hangin na gabi na Setyembre sa labas ng restaurant, ang kanilang lamesa ay nagalab sa matamis na init. Kinuha ni Marco ang bill at inilabas ang kanyang credit card. Kailangan ko nang umuwi sa nakakasulasok na bahay na yon para ayusin ang lahat. Tatapusin ko na ang babaeng yon ngayon. Nahnining ang mga mata ni Bella. Talaga, ihahagis mo na sa pagmumukhang losyang na yon ang annulment papers. Isang maikling tawa ang pinakawalan ni Marco at tumango siya. Makalipas ang 1 oras, binuksan ni Marco ang pinto ng kanilang lumang apartment. Sa sahig ng sala, nakalat ang madrawing na krayola ng kanilang 5 taong gulang na anak. Mula sa kusina, maririnig ang tunog ng hinuhugasang plato. Humarap si Giselle, pinupunasan ang basang kamay sa kanyang duster. Hay, kadarating mo lang pala. Kumain ka na ba sa labas? Papainitin ko ba ang sinigang? Kahit pagod, malumanay pa rin ang boses ni Giselle. Inilabas ni Marco ang isang envelope mula sa kanyang bag at inihagis ito sa lamesa. Annulment papers. Pirmahan mo na lang, walang maraming tanong. Dinampot ni Giselle ang envelope gamit ang basang kamay. Marco, ano to? Bakit bigla-bigla? Anong kasalanan ko? Nakrus ng braso si Marco at tiningnan si Giselle mula ulo hanggang paa. Isang maluwag na t-shirt, duster na may mansa ng mantika, lumalaylay na tiyan at isang mukhang walang buhay, ngumisi si Marco. Natingin ka ba sa salamin diyan sa lungga mo? Humigpit ang hawak ni Giselle sa papel. Marco, bakit ka nakakaganyan? Bakit ang sakit mong magsalita? Lumapit si Marco at itinaas ang kanyang boses. Tingnan mo nga yang itsura mo, ang losyang at baduy. Sa tingin mo babagay ka sa akin na malapit ng maging manager sa isang malaking kumpanya, nakakahiya kang isama. Bahagyang nanginig ang mga kamay ni Giselle, ngunit kalmado pa rin ang kanyang boses. Marco, 8 taon. 8 taon ng buhay ko. Ang sinayang ko para lang maging tao ka. Itinaguyod kita sa loob ng 8 taon. Suminghal si Marco. O ano ngayon? Nakdadrama ka pa. Hiningi ko ba yan? Dahil lang sa 8 taon na yan, kailangan kong itali ang maganda kong kinabukasan sa isang tulad mo habang buhay. Ibinaba ni Giselle ang mapapal at tinitigan si Marco ng diretso. Hindi mo na ba naalala nung 27 ka at isa ka lang tambay? Nung nag-aral ka para makahanap ng trabaho, maghapon akong nakuskos nang sahig sa karinderya ng iba para lang may pambayad ka sa review center at mga libro mo. Umupo si Marco sa sofa.
Nakakatawa ka. Ginusto mo yan, di ba? Kusa mong ginawa. May tumutok bang ang baril sayo? Tinanggal ni Giselle ang taling ng kanyang duster at lumapit. Nung nakapasok ka sa kumpanya sa edad na 30, sinabi mo sa akin na salamat sa lahat ng hirap ko. Sabi mo bubuhayin mo na ako sa yaman at magiging masaya tayo habang buhay. Niyaya mo akong magpakasal. Sa loob ng 5 taon nating kasal, tuwing nag-overtime ka, dinadalhan kita ng mainit na baon. Kahit yung utang na ginawa ng nanay mo, ako ang nakbayad. Paano mo nagagawang maging masahol pa sa hayop? Sasabihin mo ngayon na ginusto ko lang yon. Hinampas ni Marco ang braso ng sofa. Ang ingay mo, manahimik ka na nga, nakakarindi ang pagdadrama mo. Kung ayaw mong makipagiwalay, di lumuhod ka at magmakaawa sa akin. Kinagat ni Giselle ang kanyang labi. Paano ang anak natin? Paano ang kawawa nating anak? Ngumisi si Marco. Wala akong pakialam. Dalhin mo man siya, palakihin o ipaampon sa bahay ampunan. Wala na akong kinalaman diyan. Wag mo na akong guluhin. Kinabukasan, may natanggap si Giselle na isang registered mail. Isang abiso mula sa may-ari ng gusali na kailangan nilang lisanin ang pwesto sa loob ng 1 buwan dahil gagawin itong coffee shop. Pumasok si Giselle sa kanyang maliit na karinderya, hawak ang papel. Lumapit ang may-ari ng katabing tindahan na may pag-aalala sa mukha. Naku, Giselle, natanggap mo na ba yung sulat? Lahat kami dito sa unang palapag nakatanggap. Paano na yan? Tumango si Giselle. Opo, Manang, kababasa ko lang. Tinapik ni Manang ang balikat ni Giselle. Ano ba yan? Sa isang taong masipag at mabait na tulad mo pa nangyari to. Gusto mo ba kausapin namin yung may-ari? Sabihin mo lang kung may tutulong kami. Pilit na ngumiti si Giselle. Salamat po sa pag-aalala, Manang. Kaya ko po to. Ako na po ang bahala. Makalipas ang 1 linggo, binuksan ni Marco ang pinto, bitbit ang kanyang gamit. Lumabas si Giselle mula sa kusina. Saan ka pupunta? Nag-impake ka? Isinuot ni Marco ang kanyang sapatos. Mabubuhay na ako para sa sarili ko. Kailangan ko pa ba ng permiso mo? Hinawakan ni Giselle ang braso ni Marco. Paano ang pangkain ng anak mo? Alis ka na lang basta? Iwinaksi ni Marco ang kamay ni Giselle. Nakakatawa ka, prakoto na pinahirapan ko. Anong karapatan mong makialam? Bitawan mo ako. Isinara ni Marco ang pinto ng malakas. Naiwan si Giselle sa harap ng saradong pinto. Nanginginig ang mga kamao. Lumipas ang 1 buwan. Sa isang maliit na nirentahang kwarto, inilapag ni Giselle ang isang convenience store, rice bowl, sa harap ng kanyang 5 taong gulang na anak. Kinagat ng bata ang pagkain. Mami, nauhaw po ako. Wala po bang gatas? Hinaplos ni Giselle ang buhok ng anak. Naubusan tayong gatas, anak. Tubig na lang muna tayo ngayon, ha? Bukas, bibili si Mommy ng gatas. Promise. Tumango ang bata at nagpatuloy sa pagkain. Tiningnan ni Giselle ang anak bago tumingin sa bintana. Pinipigilan ang luhang nakbabadiang tumulo. Makalipas ang 2 araw, malakas na kinalampag ang pinto ng kanilang kwarto. Nang buksan ito ni Giselle, pumasok ang ina ni Marco. Hoy, bruha ka! Saan ka galing na demonyo at hinaharangan mo ang magandang kinabukasan ng anak ko? Nainggit ka ba na mapopromote na siyang manager? Itinulak ng biyenan niyang magagamit sa isang estante. Nagbasagan ng mga plato. Itinago ni Giselle ang anak sa kanyang likuran. Nay, wag po kayong mag-iskandalo. Natatakot po ang bata. Hinablot ni biyenan ni Giselle ang kanyang damit. Anong wag mag-iskandalo? Ang anak ko, malayo na sana ang mararating, pero dahil sayo, nasisira ang buhay. Pirmahan mo na yang annulment. Inalis ni Giselle ang kamay ng matanda. Nay, apo niyo po siya. Dugot laman ng anak niyo. Bakit po kayo nakakaganyan? Dumura ang biyenan niya sa sahig. Dugo? Nakakatawa. Ikaw ang nanganak. Kaya ikaw ang magpalaki niyan o ipasok mo sa ampunan. Huwag na huwag mong gagamitin ang bata para sirain ang buhay ng anak ko. Makalipas ang 3 araw,
Isa na namang registered mail ang natanggap ni Giselle. Isang petisyon mula kay Marco para sa kustodyang bata. Napaupo si Giselle sa sahig, hawak ang papel. Alas 11 ng gabi, umuwi si Giselle matapos mamigay ng flyers. Natutulog na ang kanyang anak. Niyakap niya ito ng mahigpit. Kawawa naman ang anak ko. Patawarin mo si Mommy, gagawin ko ang lahat. Ipaglalaban kita, anak ko. Bumuhos ang luha mula sa mga mata ni Giselle. Kinabukasan, pinirmahan ni Giselle ang kasunduan sa annulment. Kinuha ito ni Marco na may ngiti sa labi. Mabuti naman at nag-isip ka. Wala ka ring mapapala kung magmamakaawa ka. Sabi mo, ikaw ang mag-alaga sa bata, kaya wag na wag kang hihingi ng pera sa akin. Ibinaba ni Giselle ang ballpen. Oh, wag ka na ring magpapakita sa amin. Kahit magkasalubong tayo sa daan, wag mo kaming papansinin. Tandaan mo, darating ang araw na luluhod ka sa paghihinakpis. Suminghal si Marco at umalis. Nung gabing iyon, pumasok si Marco sa isang luxury chondo na inihanda ni Bella. Naghihintay si Bella na may hawak na kopitang alak. Marco love, ang galing mo. Malaya ka na sa wakas mula sa bruhang yon. Cheers sa bago mong buhay. Niyakap ni Marco si Bella. Haha, o nga, gumaan ang pakiramdam ko. Ngayong wala ng pabigat at ma-promote na akong manager, tuloy-tuloy na ang swerte ko. Nagtagay sila. Sa parehong oras, tumayo si Giselle sa harap ng salamin sa kanyang maliit na kwarto. Nakita niya ang kanyang losyang na itsura, ang lumalaylay na tiyan, ang mukhang walang buhay. Sa tabi niya, mahimbing na natutulog ang kanyang anak. Humarap siya rito at inayos ang kumot. Hindi ako papayag na tapak-tapakan lang. Anak, poprotektahan ka ni Mommy kahit anong mangyari. Nanginginig ngunit puno ng determinasyon ang kanyang boses. Isang buwan matapos ang annulment, alas 11 ng gabi. Tinapos ni Giselle ang pahuhugas ng huling plato sa isang kainan sa labas ng siyudad. Nang hina ang kanyang nabalikat, lumapit ang may-ari. Giselle, isang buwan ka nang nagsisikap. Heto, tanggapin mo. Iniabot nito ang isang sobre. Salamat po. Bukas po ulit. Lumabas si Giselle sa malamig na gabi. Naglalakad siya sa isang madilim na kalsada. Bumigat ang kanyang nga paa, ngunit nagmamadali siyang umuwi para sa anak. Nang tumayo siya sa tawiran, isang malakas na tunog ng preno ang kanyang narinig, sinundan ng isang kalabok. Paglingon niya, isang itim na kotse ang mabilis na umalis. Sa pinangyarihan, may isang taong nakahandusay sa kalsada. Walang pag-alinlangan, tumakbo si Giselle. Dumudugo ang noong lalaki. Lumuhod siya sa tabi nito at kinuha ang kanyang cellphone. Hello, 901. May hit and run po dito. May nabangga. Nasaan po ang lokasyon? Tanong ng operator. Dito po sa may kanto sa highway. Bilisan niyo po. Pagkatapos tumawag, sinuri niya ang lalaki. Hirap itong huminga. Hinubad ni Giselle ang kanyang jacket at pinunit ito. Ginamit niya ang tela para diinan ang sugat sa nung lalaki. Dahan-dahang iminulat ng lalaki ang kanyang mamata. Hinawakan ni Giselle ang kamay nito. Okay lang po kayo. Darating na ang ambulansya. Konting tiis lang po. Gumalaw ang bibig ng lalaki ngunit walang lumabas na salita. Hinikpitan ni Giselle ang hawak. Huwag po kayong pipikit. 5 minuto na parang isang oras ang lumipas. Puno na ang dugo ang magakamay ni Giselle. Sa wakas, narinig niya ang sirena. Malapit na po sila, kapit lang po. Tumango ng bahagya ang lalaki. Dumating ang ambulansya at 2 paramedic. Anong nangyari sa pasyente? Malakas po ang pagdurugo sa ulo niya. Sinubukan ko pong pigilan, sagot ni Giselle, magaling ang first aid niyo. Nakatulong ito ng malaki. Sabi ng isang paramedic habang isinasakay ang lalaki sa stretcher. Kaano-ano po kayong pasyente? Tanong ng isa. Hindi po, napadaan lang po ako. Mari po bang iwan niyo ang contact number niyo? Umiling si Giselle. Hindi na po kailangan. Umalis ang ambulansya.
Tiningnan ni Giselle ang kanyang kamay na basang-basa sa dugo. Naglakad siya papunta sa isang kalapit na convenience store para maghugas. Kasabay nito, sa luxury chondo, binuksan ni Marco ang kanyang laptop. Nanigas siya nang makitang wala ang pangalan niya sa listahan ng mga nominado para sa promotion. Bumukas ang pinto at pumasok si Bella. Bit-bit ang maraming paper bag mula sa mga luxury brand. "Hi love, tingnan mo to. Ang ganda diba? Limited edition," sabi ni Bella. "Tigilan mo muna yang paggastos. Hindi maganda ang sitwasyon sa opisina," sabi ni Marco. "Ano ka ba? Malapit ka ng managing manager, diba?" Umiling si Marco. "Wala ang pangalan ko sa listahan." Nawala ang ngiti sa mukha ni Bella. "Ano?" Biglang nag-vibrate ang phone ni Marco. Isang text message, "Your credit card has exceeded its limit and is now suspended." Napaupo siya sa sofa. "Anong sabi?" tanong ni Bella. "Suspendido na ang card ko." Kinuha ni Bella ang phone. "E di gamitin mo yung isa. Maxed out na rin lahat," sabi ni Marco, hawa ang ulo. "E anong gagawin natin?" sigaw ni Bella. Hindi sumagot si Marco. Kinabukasan, pag-uwi ni Marco, nadatnan niyang nakalat ang mga basura sa sala at puno nga hugasin ang lababo. Amoy panis na pagkain. Lumabas si Bella mula sa kwarto. "Bakit ganyan ka makatingin? Ano to? Hindi ka man lang naklinis?" Ngumisi si Bella. "Bakit ako maglilinis? Ikaw ang gumawa niyan." Napatingin si Marco sa maruruming plato. Bumulong siya kung nandito lang si Giselle. "Ano? Iniisip mo yung baboy na yon?" sigaw ni Bella. "Hindi." Kinuha ni Bella ang kanyang bag. "Alis ako. Makikipakita sa mga kaibigan ko. Bahala ka sa hapunan mo." Pabalang na isinara ang pinto. Naiwan si Marco sa magulong sala. Naalala niya ang 8 taon na mayos ang lahat sa bahay nila, mainit na pagkain, malinis na damit, organisadong sala, mga bagay na inakala niyang karapatan niya. Napabuntong hininga siya. 4 na araw ang lumipas, dahan-dahang iminulat ni Adrian de Leon ang kanyang mga mata sa isang kama sa ospital. Tinawag ng nurse ang doktor. "Gino, naririnig niyo po ba ako?" Tumango si Adrian. "Nasa ospital po kayo. Naaksidente po kayo sa daan," sabi ng doktor. Sinubukan ni Adrian alalahanin ang lahat, ang tawiran, ang liwanag ng sasakyan, ang pagkabangga at ang isang mainit na kamay. Sino ang nakligtas sa akin? "Hindi ko po masasabi," sagot ng doktor. Makalipas ang 1 oras, pumasok ang isang lalaking nakasuit. Ang kanyang chief of staff, "Chairman, buti po at nagkamalay na kayo. Gaano ako katagal na tulog?" tanong ni Adrian. 4 na araw po." "Nakuha mo na ba ang CCTV sa lugar ng aksidente?" "Opo, Chairman." Ipinakita na staff ang isang tablet. Pinlay ni Adrian ang video. Nakita niya ang sarili niyang nakahandusay at isang babaeng tumatakbo palapit. Pinunit nito ang sariling damit para bendahan ang kanyang ulo. Pinausa ni Adrian ang video at pinalaki ang mukhang babae. Luma ang damit, ngunit matatak ang kanyang mata. "Hanapin mo ang babaeng to." "Nahanap na po namin siya, Chairman." "Sino siya?" "Ang pangalan po niya ay Giselle Santos. Nagtatrabaho sa isang kainan sa labas ng siyudad." "Yun lang?" Nagalinlangan ang staff. "May isa pa po. Siya po ang dating asawa ni Marco Reyes." Nanigas ang mukha ni Adrian. "Marco Reyes? Yung kaklase ko nung high school?" "Opo. Empleyado po natin siya ngayon." "Nahiwalay na sila, di ba?" "Opo, 1 buwan na ang nakalipas dahil po sa panloloko ni Marco." "Magpatuloy ka." Kasalukuyan pong nakatira si Marco kasama ang kabit niyang si Bella Cruz. May nakuha rin po kaming recording ng mga panlalait niya kay Giselle. Anong sinabi niya? Mga salita po tulad ng "natingin ka ba sa salamin" at iba pang panlalait sa kanyang itsura. Huminga ng malalim si Adrian. "Alamin mo ang address ng pinagtatrabahuhan ni Giselle." "Si Po."
ihanda mo ang sasakyan. Pupunta tayo doon ngayon din. Pero Chairman, hindi pa po kayo magaling. Ngayon din, sigaw ni Adrian. Makalipas ang 2 araw, isang itim na sedan ang huminto sa isang eskinita malapit sa kainan. Mula sa loob, pinanot ni Adrian si Giselle na nagtatrabaho. Pagod ang kanyang magabalikat, ngunit mabilis at maayos ang kanyang pakilos. Anong balita kay Marco? Tanong ni Adrian sa kanyang staff. Inalis na po natin siya sa promotion at pinablock na rin ang mga credit card niya. Si Bella, dahil po sa sobrang gastos, lumolobo na ang gutang niya. Malapit na po siyang bumaksak. Sige, papasok na ako. Bumaba si Adrian at pumasok sa kainan. Ikaw ba si Miss Giselle Santos? Maingat siyang tiningnan ni Giselle. Sino po sila? Naglabas si Adrian ng calling card. Adrian De Leon, Chairman. Anong kailangan niyo? Ako po yung taong na hit and run sa may tawiran 3 araw na ang nakalipas. Nanlaki ang mamata ni Giselle. Kayo po uyong. Salamat sa'yo, nabuhay ako. Ginawa ko lang po ang tama. Kahit sino naman po, gagawin yon. Naglabas si Adrian ng isang makapal na envelope. Ito po ay isang maliit na pasasalamat. Itinulak ito ni Giselle palayo. Hindi po ako tumutulong para sa pera. Ipinilit ni Adrian ang sobre alam ko. Pero sana tanggapin niyo ang pasasalamat ko. Hindi po talaga. Sige na po, umalis na kayo. Naglabas si Adrian nung isa pang folder. Kung ganon, paano ito? Ano na naman yan? Isang sponsorship contract. Binuklat ito ni Giselle. Nakasaad doon, libreng tirahan, buwan ng suporta, at sagot lahat ng gastusin sa pag-aral ng anak. Bakit niyo ito ginagawa? Dahil iniligtas niyo ang buhay ko. Sobra-sobra po ito. Hindi ko matatanggap. Tinitigan siya ni Adrian. Paano mo palalakihin ang anak mo? Hindi ba't kailangan niyo nang umalis sa kainan na to sa loob ng 1 buwan? Paano? Paano niyo nalaman yan? Nagpa-imbestiga ako tungkol sa iyo. Karapatan niyo ba yon? Dahil ikaw ang nakligtas sa akin. Gusto kong malaman kung sino ka. Kahit na hindi tama yon, patawad. Pero gusto ko talagang tumulong. Sandaling katahimikan. Hindi madaling magpalaki ng anak ng mag-isa. Diba? Alam kong nagtatrabaho ka sa umaga at namimigay ng flyers sa gabi. Okay lang ba sa'yo na rice ball lang ang pinapakain mo sa anak mo? Nagsimulang mamuha ang luha sa mga mata ni Giselle. Tama na po. Alam ko kung gaano kahirap, kaya gusto kong tumulong. Umupo si Giselle na kayuko. Pakaraan ng ilang sandali, itinaas niya ang kanyang ulo. Kung pipirmahan ko to, mapapalaki ko ba ng maayos ang anak ko? Nangangako ako, wala bang kapalit? Nag-alinlangan si Adrian. May isa lang akong hihilingin. Ano yon? Ipinakita ni Adrian ang kanyang tablet. Kilala mo si Marco Reyes, di ba? Ang dating asawa mo na iniwan ka dahil sa itsura mo matapos ang 8 taon ng sakripisyo. Sinubukan ni Giselle na tumayo. Sandali lang, sabi ni Adrian. Ang kumpanyang pinapasukan niya, pag-ari ko. Nanlaki ang mamata ni Giselle. Anong ibig mong sabihin? Empleyado ko si Marco at ako ang mayari NG kumpanya. Anong kinalaman ko diyan? Hindi mo ba gustong gumanti? Umiling si Giselle. Wala akong interes diyan. Ipinakita ni Adrian ang isang litrato nina Marco at Bella na masayang nagtatawanan sa isang restoran. Masaya ka bang nakikita to habang ikaw at ang anak mo ay nagtitiis sa simpleng pagkain? Sila ay nagpapakasasa. Ang perang pinahirapan mo sa loob ng 8 taon, winaldas lang nila. Nanginginig ang mga kamao ni Giselle. Hindi ito paghihiganti, sabi ni Adrian. Katarungan ito. Panahon na para pagbayaran nila ang ginawa nila. Tutulungan kita. Nag-isip si Giselle. Bakit? Bakit mo ako tinutulungan? Ano ang totoong dahilan? Nakpakita si Adrian ng isa pang larawan sa tablet, isang matandang lalaki. Natigilan si Giselle. Namutla ang kanyang mukha. Kilala mo ba siya? Tanong ni Adrian. Nanginginig ang boses ni Giselle. Tatay, si Chairman Villaflor, ang tunay mong ama.
Kailan kinunanto? 1 linggo na ang nakalipas. Buhay. Buhay ang tatay ko. 6 na buwan na siyang tsomatose sa ospital. Dahil sa konsensya na hindi ka niya mahanap. Kasalanan ko? Hindi. Kasalanan niya dahil pinilit ka niyang magpakasal sa iba 10 taon na ang nakalipas. Hinahanap niya ako. Sa loob ng 10 taon. Walang tigil. Pwede ko ba siyang makita? Ihahatid kita ngayon din. Makalipas ang 10 minuto, nasa loob na sila nga sasakyan papuntang ospital. Pumasok sila sa isang VIP room. Nakahiga sa kama ang kanyang ama, nakakabit sa mga makina. Hinawakan ni Giselle ang malamig nitong kamay at lumuhod. Tay, patawarin niyo po ako. Nakamali po ako. Humagulgol siya. Habang nasa labas si Adrian, nakatanggap si Giselle ng tawag mula sa daycare ng anak niya. Ma'am, nasa field trip po kami sa amusement park. Ano pong nangyari? Nawawala po ang anak niyo? Bigla na lang po siyang nawala. Halos mabitawan ni Giselle ang cellphone. Tumatakbo siyang lumabas ng kwarto. Nawawala ang anak ko, sigaw niya kay Adrian. Saan? Sa amusement park. Agad na nagutos si Adrian sa kanyang staff. Ipadala ang buong security team. Isara ang lahat ng labasan ng park. Sumakay sila sa kotse. Hacker team, i-access ang lahat ng CCTV. Utos ni Adrian sa telepono. May isang fan po na lumabas sa likurang gate, sabi ng staff sa kabilang linya. Possible kayang nandun ang anak ko, sigaw ni Giselle. Pekeng plaka po, pero tinutunton na natin ang sasakyan. Papunta po ito sa isang industrial zone. Mabilis na minaneho ni Adrian ang sasakyan. Haharangin na po sila ng ma-security car natin, sabi ng staff. Pagdating nila, na-corner na ang puting van. 6 na security guard ang pumalibot dito. Pinababa ang 2 lalaki at pinadapa. Sa loob ng van, umiyak ang anak ni Giselle. Tumatakbong niyakap ni Giselle ang anak. Mommy's here. Okay na anak. Nahanap sa loob ng van ang isang recorder. Nang i-play ito ni Adrian, boses ni Bella ang narinig. Kunin niyo ang bata. Kailangan kong ebidensya na pinapabayaan siya ni Giselle. Sumunod ang boses ng isang lalaki. Magkano? Sagot ni Bella. 50,000. Ibibigay ko agad pagkatapos. Natuntun nila ang kinarurunan ng lalaki at agad itong ipinahuli. 1 taon ang mabilis na lumipas. 1 taon ng matinding pagsasanay para kay Giselle. Lumipat sila ng anak niya sa isang mansyon na pag-aari ni Adrian. Araw-araw, may personal trainer, dermatologist, stylist at etiquette coach na pumupunta sa kanya. Ang kanyang dating losyang na katawan ay naging balingkinitan at matipuno. Ang kanyang balat ay kuminis at pumuti. Natuto siyang kumilos at magsalita na parang isang tunay na mayaman at makapangyarihan. Sa kabilang banda, si Marco ay unti-unting bumagsak. Tinanggal sa trabaho dahil sa mga gawa-gawang kaso ng incompetence at fraud na isinampa ni Adrian. Iniwan siya ni Bella na baon sa utang. Isang gabi, lumuhod siya sa harap ng apartment ni Giselle, nagmamakaawa, ngunit isinara lang ni Giselle ang pinto sa kanyang pagmumuha. Samantala, dahan-dahang nakamalay ang ama ni Giselle. Nang malaman niya ang lahat, agad niyang ipinasa ang lahat ng kanyang ari-arian at ang pamamahala ng Villa Flor Group kay Giselle. Si Giselle na ang bagong chairwoman, ang around kanilang high school grand alumni homecoming ay dumating. Ito ang araw na itinakda ni Adrian para sa huling pagtutuos. Sa isang VIP ballroom ng isang 5-star hotel, dumating si Marco, suot ang isang luma at halatang hiniram na tuksedo. Pinagtatawanan siyang mandati nilang kaklase. 8:00 gabi, huminto ang isang itim na Maybach sa red carpet. Bumaba si Adrian na may tindig ng isang hari. Inilahat niya ang kanyang kamay. Isang babae sa isang napakagandang itim na gown ang bumaba na patigil ang lahat. Nang pumasok sila sa ballroom, tumahimik ang buong lugar. Ang babae sa tabi ni Adrian ay hindi kapanipaniwalang maganda. Nang makita ni Marco kung sino ito,
Nanlaki ang kanyang nga mata at bumagsak siya sa sahig. Giselle, umagyat sa entablado si Adrian na Giselle. Nga kaibigan, ikinagagalak kong ipakilala sa inyo, sabi ni Adrian sa mikropono, ang nagisang tagapagmana ng Villaflor Group, ang aming pinakamalaking business partner. Tumingin siya kay Giselle ng may pagmamahal at ang aking mapapangasawa, nagulat ang lahat. Tumingin si Giselle sa direksyon ni Marco na nakaluhod pa rin sa sahig at isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang malabi. Lumapit siya rito. Ang dating asawa na minata niya ay isa na ngayong diyosa na hindi niya kayang abutin. Mukhang ikaw yata ang kailangang tumingin sa salamin ngayon, sabi ni Giselle gamit ang mismong nga salitang ibinato nito sa kanya. Namutla si Marco. Hindi makapagsalita, nagsimulang makbulungan ang mga tao, kinukutya siya sa ginawa niya sa kanyang asawa. Sa entrance ng hotel, biglang dumating ang mga pulis. Hinuli nila si Bella na pilit na pumapasok sa salang attempted kidnapping. Kasunod nito, pumasok ang mapulis sa loob ng ballroom at dinakip si Marco para sa kasong embezzlement at fraud. Adrian, tulungan mo ako, sigaw ni Marco. Ngunit malamig lang siyang tiningnan ni Adrian. Giselle, patawarin mo ako. Mahal kita. Humagulgol si Marco habang kinakaladkad palabas. Tinalikuran lang siya ni Giselle. Nang mawala na sila, pumalakpak ang lahat. Binati nila si Giselle, hindi lang para sa kanyang tagumpay, kundi para sa kanyang katatagan. Habang nakasakay sa kotse pauwi, hinawakan ni Adrian ang kamay ni Giselle. Tapos na ang lahat. Ngumiti si Giselle, hindi. Ngayon pa lang tayo magsisimula. Lumipas ang ilang buwan. Sa isang maaraw na hardin, masayang naglalaro ang anak ni Giselle kasama ang kanyang lolo na unti-unti nang gumagaling. Si Giselle, bilang chairwoman, ay matagumpay na pinamumunuan ang kanilang kumpanya kasama si Adrian bilang kanyang vice chairman at asawa. Natakpuan niya hindi lang ang yaman, kundi ang tunay na pamilya, pagmamahal at higit sa lahat ang respeto sa kanyang sarili. Ang dating sugat ay tuluyan ng nahilom at isang bagong kabanata ang naghihintay para sa kanila. Ang kwento ni Giselle ay nagtatapos dito. Ang babaeng tinapakan matapos ang 8 taon ng sakripisyo ay bumagsak sa pinakamababang antas, ngunit sa huli nagawa niyang bumangon. Ito ay isang pagbabagong walang sinuman ang makagagawa para sa kanya kundi ang kanyang sarili. Ang nakuha niya ay hindi lang basta pahihiganti. Ito ay ang tunay na pagpapahalaga sa sarili, ang karapatang mahalin at ang karapatang maging masaya. Ang tapang na harapin ang sarili sa salamin ng may dignidad, iyan ang pinakamalaking gantimpalang natanggap ni Giselle. Kung mayroon mang nakmamalit sa iyo, hindi ito dahil mababa ang iyong halaga. Ito ay dahil hindi nila nakikita ang iyong tunay na ningning. Ang isang tunay na diamante ay hindi nawawalan ng kislap kahit sa dilim. Huwag kang susuko, kaya mo ring bumangon muli. Kung napakinggan niyo ang kwento hanggang sa dulo, mag-iwan lang pong komento na maganda ang kwento. Salamat po.